Ang unang Pasko ay ipinagdiriwang ng mga Hebreo noong ika-14 ng Nisan, mga 3,000 taon na ang nakalilipas. Sa pagkakataong iyon, inutusan ng Diyos ang lahat ng pamilya ng mga taong Hebreo na pumili ng isang lalaking tupa o batang kambing na isang taong gulang at walang anumang depekto. Ang bawat ulo ng pamilya ay kailangang isakripisyo ang tupa sa pagtatapos ng hapon na nag-iingat na walang mabali ang mga buto nito. Dapat nilang lagyan ng kaunting dugo ang magkabilang gilid at ang tuktok ng pangunahing pasukan ng kanilang bahay. At ang tupa ay iihaw sa apoy at kakainin ng gabing iyon na may kasamang tinapay na walang libadura at mapait na mga halamang gamot. Sinabi ng Panginoong Diyos kina Moises at Aaron sa lupain ng Ehipto, Dadaan ako sa lupain ng Ehipto at papatayin ko ang lahat ng panganay mula sa tao hanggang sa hayop at sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Ako ay maglalapat ng mga paghatol. Ang dugo ay magiging tanda. Kapag nakita ko ang dugo sa mga poste ng pinto ng iyong mga bahay, dadaan ako sa tabi mo at hindi ko hahayaang saktan ng maninira ang iyong mga panganay ng patayan. At diyan nagmula ang salitang Hebreo na Pesach, na ang ibig sabihin ay iampasan o iligtas. Ito ang pinakahuli sa 10 salot ng Ehipto. Kung paanong kinuha ng Faraon ang buhay ng marami sa mga anak ng mga Hebreo, ang mangwawasak ng Diyos ay kumitil sa buhay ng lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, kasama na ang anak ng Faraon. Kaya pumayag ang Faraon at pinayagang umalis ang mga tao sa lupain ng Ehipto. Mula noon, ipinagdiriwang ng mga Hebreo ang Pasko taon-taon na inaalala ang pagliligtas na ibinigay ng Diyos sa kanila noong gabing iyon at kung paano niya sila pinalaya mula sa pagkaalipin ng Ehipto sa pamamagitan ng malakas na kamay. Itinatag ng Bagong Tipan ang relasyon sa pagitan ng prototype na Paskal na tupa na ito na inialay ng mga tao at ng ganap na Paschal Lamb, si Hesukristo, na inialay ng Diyos mismo. Unang liham sa mga taga-Korinto 5:7. Kinilala ng propetang si Juan Bautista si Jesus bilang ang kordero ng Diyos. Sa Juan 1:29. Iniuugnay ni Apostol Pedro ang korderong walang dungis mula sa Exodo 12:5 kay Kristo na tinawag niyang korderong walang dungis at walang dungis. Unang liham ni Pedro 1:11. Si Jesus ay karapat-dapat na tawaging walang dungis dahil ang kanyang buhay ay ganap na malaya sa kasalanan. Hebreo 4:15. Isinulat ni Apostol Juan sa Apokalipsis 5:6 na nakita niya si Jesus bilang isang kordero na inihandog bilang hain. Si Jesus ay ipinako sa krus sa panahon ng kapistahan ng Pasko sa Jerusalem. Marcos 14:12. Kung paanong ang inilapat na dugo ng kordero ng Pasko ay naging dahilan upang ang maninira ay dumaan sa bawat bahay, gayon din ang inilapat na dugo ni Kristo ay nagiging sanhi ng paghatol ng Diyos sa mga makasalanan na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng naniniwala. Roma 6:20-20 kung paanong ang unang Pasko ay minarkahan ang pagpapalaya ng mga Hebreo mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ang kamatayan ni Kristo ay nagmamarka ng ating paglaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Roma 8:1-2 kung paanong ang unang Pasko ay magiging isang kapistahan na ipinagdiriwang taon-taon ng mga Hebreo. Ngayon ay tinatawag tayong alalahanin ang kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng hapunan ng Panginoon at pakikipag-ugnayan sa Kanya hanggang sa Siya ay bumalik. Unang liham sa mga taga-Korinto 11:24-26. Ang sabi ng Biblia sa unang sulat ni Pedro, Kabanata 1:20 at 21 na ang plano ng Diyos na iligtas ang mundo sa pamamagitan ng hain na kamatayan ni Jesus ay umiral na bago pa man ang paglikha. Ngunit siya ay nahayag lamang sa tamang panahon upang sa pamamagitan niya ang mga tao ay makatakas sa kamatayan at sa gayon ay mamuhay kasama niya ang buhay na walang hanggan sa bahay ng Ama.